Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. We are in there, entry number 1191. As long as we live, the love of God grows in us. Until we die, we ought to strive for the love of God. I have learned and experienced that souls living in love are distinguished in this, that they are greatly enlightened concerning the things of God, both in their own souls and in the souls of others. And simple souls without an education are outstanding for their knowledge. Habang tayo ay nabubuhay, ang pag-ibig ng Diyos ay lumalago sa atin. Hanggang sa mamatay tayo, dapat tayong magsikap para sa pag-ibig ng Diyos. Natutuhan at naranasan ko na ang mga kaluluwang namumuhay sa pag-ibig ay nakikilala dito, na sila ay lubos na naliwanagan tungkol sa mga bagay ng Diyos, kapwa sa kanilang sariling mga kaluluwa at sa mga kaluluwa ng iba. At ang mga simpleng kaluluwa na walang edukasyon ay namumukod tangi sa kanilang kaalaman. These concerns about the love of God. Ano ba ang level ng ating pag-ibig sa Diyos? Ang sinabi ni Faustina dito, natutunan daw niya o naranasan niya na yung mga simpleng mga kaluluwa, and take note of this, without an education, mas yun daw yung are outstanding, not comparing, but are outstanding for their knowledge. Knowledge of what? Knowledge of the love of God. While this may be quite biased, kasi hindi naman syempre, maybe because she was referring to mga tao na wala naman kasing talaga sa buhay nila, because they are simple, they live a simple life, hanggang sa mamatay sila, ganun sila. Hindi nagbabago. Kasi nga, dahil sa kasimplehan ng buhay, alam mo na yung priority nila ay hindi dun sa mga makamundong bagay. Otherwise, if their priority is of this world, they would strive to live a better life, quote unquote. When we say better life, yung magsusumikap talaga para yumaman, para magkaroon ng kapangyarihan, para marinig sa lipunan, para maaluwan ang pagtulog, pagkain, maayos sa buhay. They would strive for that. But I do not say, para sa akin, hindi naman sinasabi na when you strive for comfort, when you strive to have a better life, that you can strike between the love of God and the love of a simple life, yung medyo detached sa buhay. Kasi may mga tao naman na nagagawa ito. Yung nababalanse naman. Mayroon ganon. Nababalanse yung maayos na yung nagkaroon sa bata pa lang hanggang sa nakapagtapos ng pag-aaral, or even if they had not graduated, but they really would strive for a comfortable life for their family. Ito naman yung mga achiever,
Ang maganda with these people na they strive for a better life. Kasama nila ang Diyos sa kanilang paningkamot, no? Sa kanilang effort, paghihirap or striving for a better life. No? Kasama nila ang Diyos. At mas mabilis nakakamit ng mga taong kasama ang Diyos sa kanilang mga pangarap. Kasi kung ang pangarap mo lang maging maayos ang buhay pero hindi naman kasama ang Diyos, medyo mabigat, no? Ibig sabihin, mas mahirap kamtin because we really are nothing without God. Kung hindi mo isasama ang Panginoon sa iyong buhay, sa iyong mga pangarap, sa iyong pagsisikap, baliwala. Baliwala ang lahat ng iyong mga gagawin at ginawa. Because at the end, you will realize that this is not all. Hindi ito ang lahat. You will realize at the end of your life that you have made a big mistake of focusing on this world and not on your soul. May stage in our life that maybe, no, na ang focus natin ay of this world, no, pag-aaral, pagtatapos, pagtatrabaho, pag-establish ng sarili. May period na ganun sa buhay natin. Pero it should always end, no, yung ganun priority. Especially if the person is already at the end, almost at the end of their journey here on earth, na medyo may matanda na gano'n, na dapat nagre-refocus. But let's go back to simple souls without an education. Siyempre, ito si Faustina to na she was actually referring to herself, maybe, ano? Or marami siya nakilala, simple souls of the same education that she had. Yung mga simple lang, may mababang pag-aaral na. Marami siguro siya nakilalang ganon. And ako, tingnan niyo sa simbahan. Look at the servers. These are the people, mostly, napansin ko yan. These are the people who really have simple lives. Kasi, wala silang 8 to 5 na work. If they had 8 to 5 na work, ay hindi nila magagawa ang trabaho sa simbahan. Yung mga araw-araw nakakasimba, syempre, at nakakapaglingkod, no? Hindi lang nakakasimba, kundi nakakapaglingkod sa simbahan. Ito ay yung mga simple lang, maraming oras sa kanilang buhay. Hindi ito yung mga karaniwang taong napakabisi-bisihan, no? Na talagang ang schedule patong-patong. Wala na yung panahon para maglingkod sa Diyos kasi nga patong-patong na ang schedule. Maybe ang kaya na lang nilang gawin ay magsimba ng linggo sa araw ng pahinga. Ganun na lang. Or if they would be serving, di Sunday lang nila yun magagawa. But servers, have more time. Ito yung talaga nakakapaglingkod sa simbahan. Kaya nga sabi ko, these are the people who have the time at yung mga donors, no, yung mga nagsusustain ng mga pangailangan naman ng simbahan, these are the people who are focusing in their business halimbawa or in their work and because uh, they are earning more than other people, sila naman yung nagbibigay, no? Sila yung nagiging source naman ng material provisions para sa simbahan. Pero ako, I would still say na mas okay yung nagsistrive or nagsistrike ng balance ng mundo at ng kaluluwa. Yung binabalanse ba? Katulad ni Saint Teresa ng Calcutta, no? Simple lang naman ang buhay. But, tingnan nyo kung gaano kalaki yung
charitable institution na kaniyang naitayo. Kung wala siyang positive view of these resources, kung paano gagamitin ito ng maayos, I don't think she would be able to establish that kind of work of mercy.